Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? And again guys, maraming salamat po pala ulit sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Guys, sa mga interested para sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang ako guys, okay? So by the way, tignan natin. Tignan natin. Kanino ba tong love reading? Okay, kanino ba tong love reading? Eight of Swords. So, parang netong mga nakaraan, grabe yung pagtatalo niya ng person mo, grabe yung mga diskusyonan, parang di na kayo nagkakaintindihan. May mga conflict na nangyayari dito, guys, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. Pero mukhang bumabaligtad. So, feeling ko, nadala siya ng bugso ng damdamin sa galit niyo sa inyo. Feeling ko sa kanya, guys, hindi niya rin gusto na magalit sa inyo. Parang ganun yung pinapakita sa akin dyan. So, yun nga, mukhang nadala lang siya ng emosyon niya. Okay? Ngayon, may mga pagsisisi siya rito. Ang dami niya kasi sinabi na para bang lumiko na siya ng landas. So, parang na masyado ka nang nape-pressure sa mga sinasabi niya. Pero, willing ka pa rin magstay. Ito kasi relasyon na to guys. Toxic na siya, pero ramdam mo naman na mahal ka niya. Kahit na ang toxic sa inyo ng person mo. Okay? So, by the way, additional message. Kanina po itong love reading. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong 7 of Cups. Okay, so ito naman guys, 7 of Cups. Ang dami niya kasing gustong gawin, no? Dumarating na sa point na yung plano nyo is, ito na yung sineset yung goal para sa ngayon sana or sa mga susunod na mga araw. Yung may mga plano kayo like travel, tapos parang lumili siya ng landas. Bigla siyang nagbabago ng mga desisyon. So ikaw, mahal mo naman tong person na to, pero naguguluhan ka sa mga biglaang desisyon na ginagawa niya sa buhay niya na parang pinagplanuhan niya ba talaga? Kasi guys, parang ang nangyayari dito, nagiging toxic na siya, oh. Okay, nagiging toxic yung person mo. Kumbaga, dumarating sa point na parang nagiging toxic na rin siya sa iba. May mga hindi na tama. Parang, ano ba, parang obsessed ata sa inyo, guys. Si person. Okay? Again. Additional message. Meron tayong 4 of Pentacles. Ayan, sino bang kasal sa inyo guys? Kasi pwedeng ito yung nagpapahirap sa kalooban niya. Parang kasal ka, kasal siya. So parang nahihirapan kayo na ilaban to or pwede nagkakaroon siya guys ng selos, insecurity sa mga taong pumapalibot sa inyo. Alam mo yon, feeling niya, parang naliliit siya sa sarili niya. Parang dinidegrade niya yung sarili niya sa inyo. Ano ba tawag dito? Parang gini-guilt tripping ka nitong taong to, no? Okay? Na para bang siya na naman ulit ang uunawain. Ikaw na naman ang uunawa sa kanya, sumusunod ka lang sa kanya. So, dinadaan niya kasi kayo sa panggi-guilt trip ang lahat ng bagay. Kagaya nito, pag may mga biglaan siya desisyon, wala kang ibang choice kundi sumunod sa kanya. Okay? Kundi parang pakinggan siya. By the way, tingnan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the star. Actually, ikaw na talaga yung pangarap ng person mo eh.
Yun nga lang guys, yung nangyayari kasi sa kanya, sobrang takot. Sobrang takot na mawala ka, sobrang takot na baka ma-attract ka pa sa iba. So, feeling ko attachment yung nangyayari sa kanya kasi nandun yung takot eh. Hindi siya love. Ang love kasi guys, respect and respeto or pagtanggap, 'di ba? So, kung hindi ka man lang guys kayang irespeto ng partner mo or hindi kanya totally tanggap, eh, hindi yan love. Attachment lang yan. Okay? So, yung attachment is dahil nakontento na lang siya at nasanay na lang siya sa energy nyo kung bakit siya nandiyan. Pero asahan nyo guys, nandun yung toxicity. Okay? Tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong Nine of Cups. So, ikaw yung parang wish card niya eh. Kumbaga, ikaw na yung nilulook forward niya para sa future. Ikaw na yung hinihiling niya na makasama talaga sa future. So, wala na siyang ibang hinihiling pa dito. Yun yung nangyayari dyan. Ang problema lang, nagigilty siya, nadadown siya sa sarili niya, na parang feeling niya wala siyang maibigay, wala man lang siyang mapatunayan sa inyo. Kumbaga, nandun siya sa point na parang hindi man lang niya guys kayang pumantay sa estado mo. Hindi ka man lang niya kayang, parang ano, alam mo yun, hindi ka man lang niya kayang unawain, no? Kasi iniisip niya kasi dito sarili niya lang eh. Ayan no, dami niyang ang plano rito. Though ikaw yung wish card niya, ikaw yung hinihiling niya na makasama na sa buhay niya. So lahat ng ito guys ay umiikot lang sa kagustuhan niya. Medyo spoiled. Kaya parang ang hirap, no? Siguro bunso itong kapatid. Bunso itong partner mo. Kaya parang baka naibigay sa kanya yung mga luho. Minahal siya, parang ganon. Again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Four of Swords. Okay, ito naman guys, Four of Swords. Parang ang daming nare-realize ng person mo. Ang daming nagpaparealize sa kanya. Ay, yung nagiging realization niya lang kasi guys, yung pinupunto niya lang sa sarili niya, no? So, sabi ko nga guys, lately, meron kayo pinagtalunan ng matindi, tapos nai-stress ka na kasi hindi mo na maunawaan. Kahit saan mong sitwasyon nilalagay mo na yung sarili mo sa kanya, hindi mo na talaga siya guys maintindihan. Okay, so again, kagaya ng sabi ko dyan, nandun sa point na may mga nakakagalit na siya, then parang inuunawa siya ng, hindi lang ikaw eh, may ibang tao umuunawa sa kanya. Ang dami nagpapaliwanag sa kanya na para bang, hey, hindi namin obligasyon magpaliwanag sa'yo. Parang ganon, hindi namin obligasyon na parang pagtakpan yan kung ano man yung mga problema nyo. Siguro mga kaibigan nyo itong nai-involve sa gulo nyong dalawa, sa toxicity na meron kayong dalawa ng partner mo. So, alam nyo guys, ang isang relasyon, pag nadadamay na ang ibang tao, toxic na yan. Hindi nyo deserve magkaroon ng kaibigan. Kayong dalawa lang talaga dapat. Kasi, pag may dumikit sa relasyon nyo guys, nadadamay dun sa gulo. Yun yung mangyayari dyan. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong Page of Pentacles. So, ito naman guys, Page of Pentacles. Five of Pentacles pala. So, pwedeng ang nagiging problema din ng person mo guys, pressure pagdating sa pera, sa financial. Okay, nape-pressure itong taong to. So, siguro yung mga binabayaran niya monthly, yung mga monthly dues. Tignan pa natin. Additional message.
Additional message. Meron tayong, ayan, justice. So, meron siyang inaayos. Siguro may pinaprocess siya dito na papers. Meron siyang pinaprocess na mga parang requirements. Nag-a-apply ba ng trabaho o naghahanap ng ibang trabaho. So, nagiging balance itong taong to ngayon. Okay, sa malinaw na pinapakita sa akin dito. Kumbaga, nagiging balance siya. Nandun sa point na mahal ka niya, pero iniintindi niya rin kasi yung trabaho niya. So, hindi siya pwede mag-go sa inyo, hindi kanya mabigyan ng time. Kasi ang pilit niyang pinapaunawa sa inyo guys, mahalaga sa kanya kung ano man yung pinagkakitaan niya ngayon. Yun na nga is pwede yung trabaho niya. Okay? Parang ito yung kailangan niya mas pagtuunan ng pansin ngayon. So, ayan. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong King of Wands. King of Wands. So, ito naman guys, si King of Wands, si person mo yan, sa totoo lang, nonsense, no? Yung mga pinaglalaban niya sa inyo guys, yung mga sinasabi niya sa inyo na ito yung dahilan, pinaprotektahan ka lang niya, hindi eh. Sa totoo lang, ginagawa niya yan sa inyo, naghihigpit siya sa inyo kasi pinaprotektahan niya yung sarili niya. Okay? Takot siya na mawala ka kasi attachment yung nangyayari. So, ano ba yung ibig sabihin? Pag attachment kasi guys, mataas yung tendency na may dahilan kung bakit kanya nagustuhan. Pagka kasi mahal mo yung isang tao at pure yung intention mo, walang dahilan yon. Basta mahal mo lang siya. Okay? So, kung ikaw ay natatakot na mawala itong taong to, pero hindi na ganun kalalim yung pagmamahal, nararamdaman mo sarili mo, parang di ko naman na siya mahal eh. Pero takot kang mawala, pwede kasing siya yung source of income mo, pwede siya yung tumutulong sa inyo. Yan ang mahirap guys, pag medyo dumepende. Okay, so again, ganun yung nangyari sa person mo. Pwedeng nakadepende siya sa inyo. King of Wands, parang magulo yung isip na tong taong to. I think baka na-overwhelm. Na-overwhelm siya sa mga sitwasyon. Hindi niya alam kung paano lalabas. Hindi alam kung paano hihinga. Tingnan pa natin. Meron tayong King of Pentacles. Okay, so puro pera kasi yung inisip ng person mo. Though hindi ganun kalaki yung nailalabas niya or hindi ganun kalaki yung pera na meron siya. O sabihin na natin guys sa trabaho niya, pwedeng sakto lang yung kitaan. Yung nakikita ko sa person mo, pressure to sa trabaho eh. Meron siyang gustong patunayan. Ang taas ng ambisyon niya guys. Sa sobrang taas, nadidisappoint niya yung sarili niya, yung frustration niya na ibabali niya sa inyo. Nangyayari, nagtatalo kayo. Okay, madalas pinagtatalunan nyo pera eh. Tapos yung effort. Pagkapang na yan guys, una pera, hanggang sa parang pag-aawayan nyo na parang hindi ka na niya guys nabibigyan ng atensyon, hindi na siya nakakapag-effort kahit sa mga special occasion. Walang mga ganon. Okay? Tignan natin. Additional message. Oops. Meron tayong, di ba, dalawang lumabas sa card, Ending and Queen of Pentacles. So, possible na may natatapos na sa relasyon nyo, pero feeling ko pwede pa siyang i-work out eh. Depende pa yan sa sitwasyon yung dalawa kung gusto niyo pa talagang i-work out to. Okay? So, kagaya na sabi ko guys, Queen of Pentacles, medyo mabagal ka kasi mag-decide. Yung tipong, ngayon sure ka na. Sure ka na parang, gusto ko to talaga tong taong to. Or parang, minsan dumating ka sa point na dahil nagkakasakitan kayo ng salita. So, sabihin mo sa sarili mo na hindi ko na talaga siya gusto, ganito, ganyan. So, hanggang bugso ka lang ng damdamin. After nun, pag lumipas na yung galit, humupa na, balik ka ulit guys sa pagiging marupok talaga, no? Mabagal kang magdesisyon pagdating sa love life mo kung magi-stay ka ba or aalis. Okay, pero yung nakikita ko kasi guys, urong sulong ka lang. Sasabihin mo nga alis ka, pero sa totoo lang, nag-i-stay ka lang din naman. Okay. So, kahit nasabihin mo yan, napapanindigan mo na talaga, wala na yan. Syempre, sa decision mo pa rin yan. Tignan natin.
Additional message. Meron tayong Five of Cups. Ayan. Five of Cups, hindi na to guys, kahit i-workout nyo to guys, na to, pa-worse na to. Ayan. Tignan pa natin, additional message. High Priestess. May nagpapagulo sa isip ng person mo na ibang babae, ibang lalaki. Basta may nagpapagulo sa isip niya eh. Alam mo yung parang takot siya sa multo niya pala talaga, no? So, siguro before may cheating, pero siguro hindi mo nalaman. Kasi pwede nag-end rin naman agad. So, nangyayari guys, yung ginawa niya, natatakot siya ngayon. Ayan po yung nakikita ko dyan. Okay. Additional message. Meron tayong Ace of Swords. Ace of Swords. So guys, yung pinapakita sa akin dito, since 8 of Swords yan. Ace of Swords. Parang yung nagiging realization ngayon ng person mo, kailangan niya nang mag-stick sa inyo. Kasi nakikitaan ka naman niya ng potential eh. So, alam nyo guys, medyo napaka-selfish nga talaga ng partner mo. Pa-toxic to eh. Paano ba nagiging selfish? Kasi, baka nga narcissistic, di ba? So, nandiyan siya sa point na yan kasi parang iniisip niya na baka pinagkakaisahan siya. So, baka kasi siya yung gumagawa, no? Kaya iniisip niya na baka pinagkakaisahan talaga siya. Okay, so again. So, may mga kaibigang involved dito eh. Pwedeng yung pagkatalo niyo before is baka nag-aaway kayo tapos nadamay na yung mga kaibigan na para sinasabi ba't parang pinagtatakpan ka. So, alam niyo yun guys, medyo immature yung pinaglalaban, pinagtatakpan siguro. Parang bigla ko siya na channel, pinagtatakpan, parang tinotolerate ka. Though ikaw siguro gusto mo lang naman maging masaya, pero ganun yung nafe-feel niya. Again. Meron tayong 8 of Wands, travel and communication. Okay. So, yung nakikita ko dito guys, ayan, ako may good news. May nakikita akong blessing na paparating sa inyo guys, no? Pwedeng pagdating sa pera o pwedeng guys literal na may mabubuntis. Pero ito guys, since once pwedeng merong darating sigurong good news, pwedeng na-aprobahan yung visa or pwedeng ayan, may schedule ka na para sa travel mo. Kung ikaw ay may plano mag-abroad, no? Tingnan natin. Oops. Additional message. Meron tayong 3 of Pentacles. Three of Pentacles. So guys, ito namang 3 of Pentacles. Actually, collaboration to eh. Maganda yung mga plano nyo sana. Yun nga lang, pressure kasi talaga kayo. Okay? Sa ganda ng plano nyo, nape-pressure ka or nape-pressure tong person mo. Yun yung nakikita ko dyan. Nape-pressure na siya para sa future kasi parang natitreat na siya eh. Pwedeng tinatry ka niyang i-control kasi alam niya na mas ahead ka sa kanya. Alam niya na mas mataas ka sa kanya. Pwedeng ganon. I mean, pag mas mataas is meron kang mas may kakayahan ka. So, natatrat siya kasi feeling niya, ang liit na talaga niya. Wala na nga siyang mapatunayan sa inyo, tapos parang mas may kakayahan ka pa kaysa sa kanya. Diba? Titingnan natin ha, ano nararamdaman sa inyo. Medyo ano to guys ha, medyo magulo na. Medyo nagiging delusional na nga yung person mo. Siguro halo-halong emosyon and pressure na rin talaga to, no? So,
Maunawaan naman natin pagka-pressure ang isang tao. Again, tignan pa natin. Ano yung nararamdaman? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Oops. Ay, no, King of Swords. Ibig sabihin, pinipilit ka niyang baguhin yung buong pagkatao mo, yung buong ikaw. Ginagawa ka niya bilang isang tao na ina-ideal niya talaga. So, I think hindi ka talaga totally mahal na tong taong to. Gusto niya nga mabago yung personality mo eh, or kung sino ka eh. Diba? Yun yung nasa sense ko sa person mo eh. Gusto niya mabago yung buong sistema mo. So, siguro, hindi niya talaga gusto na, ano ba, medyo, ano ka ba? Ano ba meron sa physical appearance mo? May something sa'yo na gusto niya mabago sa'yo eh. Meron tayong Ace of Wands. Ayan, Ace of Wands. So, ito naman guys, yung Ace of Wands, travel. So, siguro itong person mo, may plano siguro siya mag-abroad or baka ikaw itong may plano tapos parang gusto niya sumunod. Kumaga ikaw yung umaakay sa kanya talaga. Again. Meron tayong Seven of Swords. So, ito naman guys, Seven of Swords. Yung pinapakita sa akin dito, parang ano to, parang pagnanakaw or iniisahan ka niya. Okay? Ibig sabihin, puro panglalamang yung nasa isip ng person mo. Mahal ka niya, pero mas more on panglalamang talaga siya. Na parang hindi ka pwede magdesisyon, puro plano niya lang. Ganun eh. Na para bang kailangan masusunod to, ito yung tamang gawin natin. Though may mga pagkakataon naman na pinapakinggan ka rin naman niya, okay? Or marunong din naman tumanggap ng pagkakamali itong taong to. Pero may mga senaryo kasi na parang makikita mo na parang may kulang, may mali, ganon. Okay? So, more on pang control yung ginagawa sa inyo ng person mo. Tingnan natin. Additional message. So, ano ba yung next natin? Paano kanya nakikita ngayon? Knight of Pentacles. Ten of Wands. Oh, nag-quit ka. Ang dami mo sinacrifice para sa kanya, no? Tapos ini-improve mo talaga yung sarili mo. Ayan, nag-gym ka ba? Nagpapaganda ka? Nagpapa-enhance? So, Ten of Wands din to, guys. So, siguro kasi nakikita niya na para bang ang dami mo sinacrifice or sinuko para sa kanya. Natatakot siya na yung mga maling desisyon mo o yung mga pangit na desisyon mo ngayon para lang mapili siya is pwedeng gawin mo rin sa kanya sa ibang tao. Okay? Siguro may mga maling desisyon ka, pero sabi nga nila guys, yung mga maling desisyon mo, hindi yan ang buong pagkatao mo. Meron tayong Queen of Wands. Queen of Wands. So guys, ito naman, yung pinapakita sa akin, ano to eh, change direction to. Okay, so, pwedeng magiging LDR or baka LDR talaga kayo. Kasi may about career na lumalabas dito eh. So, mag-a-abroad ka ba or siya? Yun yung nasa sense ko dyan, no? Relocation. So, Six of Cups, ito, mga plano, bagong plano pa lang to. Okay? And, sobrang nagra-rush yung person mo para din sa plano na to. As in, nagmamadali siya para doon. Tingnan pa natin.
Additional message. Okay, so doon naman tayo sa plano niya. Page of Pentacles. Actually, mataas yung ambisyon niya talaga para sa inyo. Sobrang taas. Sa sobrang taas, sobrang nadidisappoint na siya kasi hindi niya na maabot masyado yun eh. Okay. So, meron tayong Page of Pentacles, Strength, and Nine of Pentacles. So, guys, ito ha, yung pinapakita sa akin dito, strength to eh. Gustong-gusto niya talaga i-workout yun sa inyo at ikaw na talaga yung nilook forward niya sa future. Kumbaga, ang ganda ng plano niya kasi stability talaga. Yun nga lang, masyadong toxic kasi medyo controlling, nakakasakal, hindi ka makawala. Mas umaalpas ka dun sa pagkocontrol na ginagawa niya sa inyo, guys, no? So, siguro, wala talaga siyang, tiwala sa inyo. Sabi nga nila, guys, hindi yan puro pagmamahal lang. Okay, dapat may spiritual din kayong dalawang nararamdaman sa buong relasyon nyo. And alin lang yung sa dalawa, kailangan meron kayo nitong dalawa na to. Respeto at saka tiwala. Alin man ang mawala dyan, hindi na mag-work yan. Mawala man ng isa dyan, sabihin natin guys, may respeto pero walang tiwala. Diba ang hirap? Diba? May respeto ka pero duda sa'yo. So, anong mangyari? Mababaliw yan. Kakaisip. Sabihin natin guys na, walang respeto sa'yo, pero may tiwala naman sa inyo. Yun nga lang, wala siyang respeto sa inyo. Diba? Sabi ko nga guys, alin man sa dalawa na to yung mawala sa relasyon. Hindi na yan mag-work. So, hindi ito mabubuhay itong relasyon na to sa puro pagmamahalan lang. Okay? So, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong wild side. There's a side to have you. To have you, I haven't seen and want to. I want to see you. Let loose and get wild. Let's have some fun. Meron tayong unblock me. Ayan, mukhang di kayo nag-uusap. Baka nakablock sa social media. Puro pagpapasensya ang ginagawa niyo sa taong to. So, hingin ng tawad. Pero yung paghingin niya guys ng tawad, may pag-guilt trip or parang may pambiblame pa rin. Sabi mataas pa rin yung pride. Okay, ganun pa rin siya. Kumbaga, ikaw, may mga, medyo nasisisi ka pa rin niya kahit konti. Mga ganong sitwasyon dyan. So, tingnan natin. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong it's time for me to heal now. Gusto niya mag-move on. We will be together again. I'm so attracted to you. Okay, I'm so attracted to you. So, sobrang, more on attachment lang talaga to. Wala tong Hindi niya nasasabing love yan. Hindi talaga love yan. Attach ka lang sa tao yan. Takot ka lang mawala yan taong yan. Kasi nga, may silbi sa'yo. Ay, may silbi ka sa kanya. Meron siyang inaasahan sa inyo, in-expect. Na pagdating ng araw, magkakaroon ng stability. Ganon. Okay, zodiac sign. Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, and Taurus. Taurus, Leo, Aries, Gemini, Cancer, and Virgo energy. Okay? So, by the way, tignan natin. Doon naman tayo sa side nyo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong 8 of Wands. Travel to or communication. So, feeling ko gusto mo siyang makausap ngayon. Gusto mo siyang puntahan. Gusto mo magkita kayo. Or closure ba to? Basta meron kayong gustong pag-usapan dyan. Meron tayong 9 of Swords. Yung pinapakita sa akin dito guys, since 9 of Swords yan, na-stuck ka lang. Na para bang kahit yung gusto mo, hindi pwede mangyari. Meron tayong 4 of Swords. Marriage kasi, sabihin talagang nakikita mo sa kanya isang mo na parang siya yung ina-ideal man mo. Yun nga lang, medyo may conflict dyan sa relasyon nyo. Okay, pwede kasing kasal ka talaga sa una or kasal siya. So, ang hirap kahit ito na yung tinitignan nyo. Kahit ito na yung gusto nyo sa future.
Okay, may energy tayo ng Libra. Though nakikita ko mukhang enjoy naman kayo sa mga buhay nyo. Na-enjoy mo lang din, no? Okay, tingnan pa natin. Oops. Tignan natin. Ano yung dapat mong gawin? The Hermit, mag-isip-isip ka. Parang i-analyze mo ng mabuti ang relasyon nyo. Hindi yan basta-basta pinapasok. Okay? Kaya kailangan, pag-isipan mo daw mabuti to. Okay? Queen of Wands eh. Okay lang mag-doubt ka, kasama yan, no? Okay lang na mag-change direction ka. Basta pag-isipan mo. Magkaroon ka ng ibang priority sa buhay. Hindi to. Kasi pa-toxic na to eh. Hindi mo nakikita. Actually, kita mo, baka naman nagbubulag-bulagan ka lang. Yeah. Meron tayong Virgo, Aries, Leo, Taurus, Capricorn, and Sagittarius. Gemini, Aries, Virgo, Scorpio, Aquarius, and Gemini energy. So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.